may ikukwento ako sa inyo. It's about immigration. It's not horror story. Pero parang ayun, kabado to the max ako. Ito guys, nangyari. Nung papunta kami ng Singapore, syempre dadaan ng immigration. So, on the way pa lang, sa biyahe pa lang papuntang airport, sabihin ko sa inyo, mas iba na yung pakiramdam ko. Gusto ko nang mag-back out kasi nga nagsusuka ako sa sasakyan. Tapos ayun, masama na yung pakiramdam ko. Siguro pinasukan ako ng lamig nung kasi sa mula sa bahay hanggang pagpasok ko ng sasakyan, sobrang init, as in pawis na pawis ako. Tapos pagpasok ko ng sasakyan, malamig naman. So ayun, siguro pinasukan ako ng lamig, kaya sumakit yung tiyan ko, tapos suka ako ng suka. Tapos pagdating sa airport, natatawa yung mga kasama ko kasi pagdating sa airport, parang walang nangyari sa akin kasi nag-vlog agad ako. Hi guys, ganyan. Gulat sila sa akin, oh. Sabi, baka may laway ka pa dyan ng mo. Pero ito na nga guys. Anyways, kwento ko about sa immigration. Pero after namin check-in luggage, magbayad ng travel tax, ganyan, edi pasok na kami sa immigration. So ayun, bawal na nga mag-video doon. Tapos habang nakapila kami, sabi ko, Lord, sana hindi ako mapunta doon sa masungit na babae. Parang kasing iba yung dating sa akin ng babae. So ayun na nga, nauna na yung tinawag na yung kasama ko, nauna na siya, pumunta na siya doon sa sa bakanting nag-i-interview. So ayun, tapos parang lang yung interview sa kanya, yung parang okay lang parang tapos nung kabado ako kasi nung sumunod na ako, bali naging ang nangyari, nauna na yung kasamahan ko na nakapasa na siya sa immigration. So kami naman ng mga kasunod niya, hilera na doon sa sa may mga cubicle doon yung sa immigration. Tapos guys, grabe. Sa sobrang kabado ko, lutang malala. Kasi nga dahil nga sa ayun, masama na yung pakiramdam ko dahil nga ako nung nasa sasakyan. Tapos ayun, unang tanong niya sa akin, hindi ko narinig. Unang tanong ng immigration officer sa akin, hindi ko narinig. Which is, ang tanong niya sa akin ay, anong purpose of travel mo? Tapos sabi ko, ano po? Sabi ko sa kanya, ano po? Sabi niya, tapos inulit niya, nakatatlong beses siya. Sabi ko, sabi niya, anong purpose of travel mo? Vacation ba or ano? Tapos sabi ko, ay, po, vacation. Tapos sabi niya, saan ang destination mo? Sabi ko, Singapore po, Singapore. Tapos, before, paalis pa lang kami, may mga print out na kaming dala-dala. So, may mga print out na kaming papel, mga nung stay namin sa hotel, tapos yung kailan kami babalik, andun na yung mga COA namin, yung tawag doon, yung kung magkano yung sinasahod namin sa isang taon, tapos ayun, yung kung ilang taon na kami dito kung ilang taon na akong nagwo-work sa company. So ayun, yung habang kinakausap niya ako, nanginginig ako, yung papel gumaganon-ganon. Gumaganon-ganon yung papel. Tapos binaba ko siya. Tapos sabi niya ng ganon, kailan ang balik mo? Sabi ko, 21? Ay hindi, 24? Ay hindi po, 25. Lutang to the max guys. Tapos ayun, yung alis namin is September 20. Tapos ang balik namin is September 25. So dapat ang balik namin talaga is September 24, pero nag-change flight, naging September 25. So ayun na ako guys. Sobrang lutang ko. Tapos sabi ng officer, kailan ang balik mo? Sabi ko, 21? Ay, 24? Ay, hindi, 25? Parang nahula. Tapos sabi ng gano'n,
ano ba yan, balik mo, hindi mo alam. Ginanon niya ako. Tapos ayun, um, sabi ko, pasensya na po kasi first time ko po mag-travel abroad. Sabi ko ng ganon. Tapos sabi niya, akin na nga yung papel mo. Sabi ng ganon sa akin. Tapos binigay ko yung papel ko. Tapos sabi niya, ID. O, binigay ko yung company ID ko. Tapos ayun, tinignan niya na sa computer. May tinignan siya. Tapos parang naging job interview. Sabi niya na sa akin, saan ka nag-work? Sabi ko, sa Marby po. Tapos sabi, ilang taon ka na doon? Tapos sabi ko, mag-8 years po, or 7.5 years po. Tapos sabi na, magkano sinasahod mo? Ganyan. Tapos sinabi ko. Tapos sabi niya sa akin, ano mga ginagawa mo dun sa trabaho mo? Tapos sabi ko, nagaganito po, nagaganyan, ganyan. Yun lang, sabi ng ganun sa akin. Sabi ko, hindi, madami po kung ginagawa, ganito, ganyan. Sinalaysay ko sa kanya. Tapos ayun, sabi niya ng ganun sa akin. So first time mo pala. So ito pala yung Marby, ganyan ganyan. Ito yung may mga products na frozen, ganyan. Sabi ko, yes ma'am, and bread products po. Sabi ko ng ganun. Tapos ayun, nung pumunta siya doon sa sa isang immigration officer din na nag-i-interview doon sa kasama ko. So ako, Lord, sabi ko, Diyos ko, sabi ko, ma-offload ata ako nito. Tapos sabi ko, hindi kabado na ako. Sabi ko, naku, baka ma-offload ako nito. Tapos iniisip ko yung nadaanan naming na-offload yung mga bagahe, yung parang may kulungan doon sa NAIA. Tapos sabi ko, hala Lord, ayoko mapahiya, ayoko bumalik sa sa sobrang excited ko. Tapos ganito, ma-offload ako. Sabi ko, Lord, makapasa naman po sana ako. Tapos ayun, tinitingnan niya, yung kasamahan ko kasi, nandun sa kabilang immigration officer. Tapos pinuntahan niya yung doon, yung nag-i-interview. Ewan ko kung anong sinabi doon. Ewan ko, basta yun na nga, kabadong kabado ako. Tapos bilang bumalik siya. Sabi niya ng ganun sa akin. Ano ba tong travel nyo? Sagot ng company. Sabi ko, ma'am, hindi po, kami po. Sinong naka-idea? Sabi niya ng ganun. Sinong nakaisip na mag-travel kayo to Singapore? Tapos sabi ko, ma'am, yung mga kasamahan ko po. Sabi niya, bakit? Ilan ba kayo? Sabi ko, 6 po kaming magkakasama, ma'am. Maya-maya, sabi niya sa akin, saan kayo mag-i-stay hotel? Sabi ko, dun po sa sa Jalan Bazaar, ganyan-ganyan. Ay, una nga pala niyang hiningi sa akin yung passport ko. Tapos wala pang katatak-tatak yung passport ko. Kaya siguro siya, medyo, syempre, alam niyo naman ngayon, may mga trafficking, human trafficking, kaya mahigpit sa NAIA, sa immigration. So ayun, after niyang iabot sa akin yung papel, yung passport, yung ID ko, sabi ko sa kanya, ma'am, okay na po ba? Kasi wala siyang sinabi sa akin, basta niya na lang inabot yung papel ko. Sabi niya, okay na. Tapos ayun, Lord, sabi ko, Lord, thank you. Lahat kami nakapasa sa immigration. So, lahat kami kabado kasi first time din. Kailangan dala nyo yung yung COE nyo, tapos company ID, tapos nakalagay din dun may katunayan ng ng sahod nyo, yung print out from your company na ganun yung sahod nyo. Tapos ano pa bang hiningi sa akin, passport, company ID, tapos yun, print out ng COE, ganun, COE, tapos yung details ng flight nyo, ano ba, kung kailan kayo aalis, kailan kayo babalik, tapos saan kayo mag-i-stay, tapos ayun. So ayun guys, ang mapapayo ko sa inyo, pag nasa immigration kayo during interview, be confident sa mga sagot nyo para hindi tayo ma-offload. Dahil ayun lang, that's it for this video. Thank you so much guys for watching. Bye bye.